Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping estranghero. Sabi nila, don't talk to strangers. At dahil hindi ko kayo kilala, ayaw ko na kayong kausap. Uuwi na. Charot lang. Ito naman, kilala ko kayo, kilala ko yung bawat isa sa inyo na nakikinig at nakatutok ngayon. At alam ko na kilala nyo rin ako, kaya makinig kayo sa sasabihin ko, ha? Para hindi ako magsayang ng laway dito, ganitong uwing-uwi na ako. Charot lang. Pero alam nyo, nakakatuwa, no? Nakakatuwa na habang tayo ay pinag-iingat sa mga estranghero, sa mga taong hindi natin lubusang kilala, sa kabilang banda, maiisip mo na minsan nga mas ligtas pa sa piling nila. Minsan nga wala sa kanila yung panghuhusga. 'Di ba? Kung iisipin mo ng mabuti, habang tayo ay pilit na inilalayo sa taong hindi natin lubos na kilala or kakilala at all, minsan nandun pa yung comfort. Minsan nandun pa yung peace. At kagaya nga ng napakinggan natin kanina para sa ating BBC or B-Boy Bibo Confessions, isang liham na ipinadala sa atin, di ba? Parang sira din tong letter sender kasi alam niya naman na Thailander yung susulatan niya. Pinagpatuloy pa rin niya. Ika nga niya, sabi niya nga kasi, at least kahit papano, maidaan niya man lang sa kung saan yung pasasalamat at pagkamis niya sa mga kaibigan na nakilala niya sa Limasawa. Ay, Tori, Limasawa. Oo, di ba dyan daw ginanap ang kauna-unahang misa katoliko sa Pilipinas? Hindi ko sure, pero sabi lang naman. Pero parang oo naman. Ala kayo, isipin ko pa siya. Charot lang. Pero yun nga, no? Kung saan ay nakilala niya ang kanyang mga naging kaibigan, di ba? Na hindi naman sinasadya, bigla na lang siya nakabuo ng samahan. Kung saan ay nakilala niya ang mga Thailander na si Nari, si Ploy, at si Prapat. O kaya shout out sa inyo kung naririnig nyo to, Kapan Kap. Kapan Krap. Di ba? Sawadee Kap. Ay nako, pero ganun talaga sa buhay, no? Reminder ito sa atin that something good happens out of nowhere. 'Di ba? May mga ganyang klase ng bagay na nangyayari at nabubuo sa mga pagkakataon na hindi mo inaasahan. Kagaya nito, 'di ba, yung sulat ni Dolly para sa kanyang newly found friends na Thailander. Sino bang mag-aakala na out of all people, pwede namang Chinese, pwede namang Korean, pwede namang Pilipino, di ba? Pwede namang lokal from Limasawa. Pero hindi. Sinadyang makipagtagpo siya or makatagpo siya ng mga bagong kaibigan na Thailander. Na bagamat hindi sila lubusang nagkakaintindihan dahil sa language barrier, di ba? Nag-click pa rin sila. Tao sa tao. Regardless of your race, regardless of your nationality, kiber. At ang maganda dito, nakilala niya yung mga taong to sa panahong kailangan niya ng may makakausap. Kailangan niya ng sasalba sa kanya mula sa pagkalugmok dahil broken-hearted siya. Diba? Akalain mo yun, ikaw broken-hearted ka, durog na durog yung puso mo, lugmok na lugmok ka, tapos merong mga taong darating sa buhay mo para ipaalala sa'yo na, huy, okay lang ha. Huy, ganito ulit maging masaya. Baka nakalimutan mo na kung paano tumawa. Ipapaalala namin sa'yo sa paraan na hindi mo inakala. Kasi ako pag broken hearted ako, shot lang ako. Kasama ko yung mga tropa ko, nagsisiraan kami ng atay, ganyan. Pero siya sa ibang paraan niya yon na nasumpungan. Sa ibang paraan niya yon na natuklasan, 'di ba? Sa magandang paraan na hindi natin inaasahan. Which is good, which is nice, 'di ba? Na patunay ito sa buhay na kapag merong dagok na dumating sa iyo, kapag merong problemang ibinato sa iyo ang mundo, there will be angels na ipapadala rin para tulungan ka. Hindi mo yan gagawin, hindi mo yan kakayanin, hindi mo yan haharapin ng mag-isa. There will be people around you
natutulungan ka. At yung tulong na yon, kailangan mong tanggapin. Do not reject that kind of comfort, that kind of help na kahit saang paraan man yan, di ba? Pinadala yan kalakip ng problemang pinagdadaanan mo. Isa yan sa mga bagay na makakatulong para sa'yo. Yun nga lang, naghiwalay din sila. Eh di broken-hearted siya ulit. Pero at least, di ba, there's something good about what happened to her. I mean, kung hindi siya naging broken-hearted, mararanasan niya ba yung makipagkilala sa Thailander? Diba? Magkakaroon ba siya ng mga bagong kaibigan? I don't think so. Malamang sa malamang kung hindi siya na broken-hearted, kung hindi siya nakipaghiwalay or hindi natapos yung relasyon na meron siya sa dati niyang jowa, malamang sa malamang hanggang sa ngayon umiiyak pa rin yan. Hanggang sa ngayon, nalulumbay pa rin siya at pilit niyang ipinaglalaban yung relasyon na dapat hindi na. That's why again, it's so beautiful. I mean, beautiful disaster na maituturing. Diba? Ang ganda nga kasi yung takbo ng istorya niya, yung takbo ng sulat niya, nagduel siya doon sa fact na meron siyang mga bagong kaibigan. Diba? Naging grateful siya. Kahit pa durugan ang puso niya, sugatan, duguan, mas nakita niya yung goodness sa nangyari. Nakalimutan niya ngang galing pala siya sa breakup di ba? At ganun din, sa lahat ng problemang magdadaan sa atin, we just have to look, search for the beauty in it. May rason kung bakit nangyayari ang bawat bagay. Lahat may dahilan. Kaya yung problemang pinagdadaanan mo ngayon, habang hinahanapan mo siya ng solusyon, hanapin mo rin yung kabilang banda kung saan ay mapapasabi ka ng, kaya pala. Kasi meron at meron yan, hindi pwedeng wala. Meron at meron kang matututunan. Meron at meron kang mapupulot sa suliranin na yan. Sabi nga nila, lahat ng problema may solusyon. Kung walang solusyon, huwag problemahin. Ganun lang kadali yun. Diba? So, ang bottom line ng ating usapan, mga yes, friend. Yes, totoo naman. Tama ang laging sinasabi natin na don't talk to strangers. But then again, sometimes, wala sa kanila ang panghusga. Wala sa mga estranghero yung judgment na kinatatakutan mo. Wala sa mga taong ito yung kahihiyan na iniisip mong maaaring iba to sa'yo. Hindi ka naman nila kilala Hindi mo rin sila kilala. So what kung i-judge ka nila? So what kung anong isipin nila tungkol sa'yo, di ba? Basta ang mahalaga nakapag-vent out ka. Basta ang mahalaga kahit papano, kahit sandali, naging masaya ka. So alam mo na, makipagkilala ka na sa mga stranger. Mag-download ka na ng Grindr, Tinder. Charot lang. Ay nako, tumisingot-singot na ako, sorry. Well anyways mga yes pa rin, bago ako tuloy ang magpaalam sa inyo, ibibigay ko muna ang aking kautangan. Baka sabihin nyo, si Biboy Bibo, nagpapalaro, nagpapapremyo, hindi naman binibigay yung 500 pesos. So eto na nga, eto naman. Hindi ko naman nakalimutan, ikaw naman. Baka naman sabihin mo, burakot ako. Pwede na naman. Oo, may pagkatotoo naman sa part na yon. Charot. Kaya naman yes, pero ito nang hinihintay mo ang mahalagang anunsyo kung sino nga ba ang mapalad, maswerteng makatatanggap ng tumataginting na 500 piso para sa ating ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Yes, friend, para sa tsansang manalo ng 500, simpleng-simple lang yan. Hinihingan ko lang ng kasagutan ang aking napakadaling katanungan. Kanina nga po ang aking hinahanap na sagot ay kung sino
ang mga artists na makakasama natin bukas ng gabi para sa ating Yes FM Fiesta. At eto nga, may mga sumagot pero meron ding mga nagkamali. Oo, ewan ko ba sa inyo kung sino-sino mga artist yung sinasabi ninyo? Meron pang Juan Luna. Ano ba yun? Artist? Porket artist, sinabi kong artist, Juan Luna agad. O eto na, wag na natin patagalin pa. Congratulations sa pagmumukha mo. Sa iyo na ang tumataginting na 500 piso. Roy Hernandez! Congratulations! Meron kang 500 pesos at tamang iyong kasagutan. Sunkissed, Lola, and Mitoy Yunting. Ay, ang galing-galing mo ha. Dahil dyan umaten ka bukas ha, dapat makikita kita kasi dyan ko iaabot yung premyo mo. Charot. Ay nako, ikaw naman yes friend, kung gusto mo ring magkamit ng papremyo, ituloy-tuloy mo lang ang pakikinig at pakikitutok sa 101.1 Yes FM at syempre ang pagtangkilik sa mga produkto ng ACS Manufacturing Corporation tulad ng Charm, Fabcon, Purple Eternity. At malay mo, ikaw na ang susunod na mananalo para sa ating ACS. Pera, 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 pera lang yan. ACS. Pera, 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 pera lang yan. ACS. Oh yes, friends, speaking of Yes FM Fiesta, totoo yan ha. Tama ang narinig mo. Bukas na yan, araw ng Sabado, June 27, sa Kaalinsabay Covered Court, Manggahan, Pasig City. Pumunta ka na dahil wala naman niyang bayad, wala naman niyang entrance fee. Libreng-libre. In fact, kami pa ang mamimigay ng papremyo. Meron kaming cash prizes, meron kaming appliances, meron kaming rices, bigas, oo. Marami kasi kaya rices, pero parang mali. Basta pumunta ka na lang, oo. Tapos, makakadaupang palad mo dyan ang mga Yes FM DJs. Oo, mula kay Rico Panyero hanggang kay B-Boy Bibo, makikita at makakasama mo kami dyan. Andyan din syempre ang nabanggit ko kanina, ang Sunkissed Lola at syempre ang nag-iisang Mitoy Yunting. At hindi lang yan, dahil meron din kaming Shoppers Bazaar. Oo, magdala ka pa rin ng pera, huwag ka namang masyadong palaasa. Kasi meron kami doon mga bazaar-bazaar. Oo, may mga binibenta, baka may magustuhan ka, di ba? At ano pa ba? Yun lang so far. Singing contest! Oo, kung magaling kang kumanta, alam mo na, open mic din yan para bukas. Oo, magwala ka doon. Kaya lang baka umulan, wag na lang pala. Bukas na yan again, yes friend, para sa ating Yes FM Fiesta. Ay, nakawala na mga yes friend, 3 oras na bibitayin po ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang bibi nyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, na pwede mong makatabi bukas ulit araw ng Sabado mula 2 p.m. to 6 p.m. O diba, lagari si B-Boy Bibo bago pumunta ng fiesta po, programa muna. Para yan sa ating programang Stick to One, mga kantang OPM, hatid sa inyo ng 101.1 Yes FM. Solid! Oras natin, 11:41. Good night, baby. See you tomorrow.